Right? Grabe. How does it feel to be performing Ooh La La live for the very first time? Anong feeling, guys? Yung na-feel po namin ngayon, halo-halong emotions na hindi po kami makapaniwala na nangyayari na siya ngayon. At the same time, sobrang may halong kaba pa rin, pero excited pa rin kami at the same time. Overall po, very feeling. Sobrang. Hindi po namin na-imagine na magkakaroon po kami ng gantong event. Thank you po. Diba? Full house tayo for tonight. I'm sure, grabe nakaka-overwhelm siguro yung feeling. And alam ko naman, you know, I've talked to Rive before, I've spoken with them, sabi nila, hinihintay lang talaga nila yung perfect timing na ma-launch. And I think, absolutely, we can say and we can vouch na ito na talaga yung perfect timing. Marami nang nagmamahal sa inyo. So, anong masasabi ninyo sa supporters na nandito ngayon and syempre watching us on live as well? Ano sabi mo, bossing ko? Yan, so una-una masasabi ko po na sobrang thankful po ako sa inyo lahat kasi nandito po kayo na siyempre yung process ng 2 years, di ba? Yes, nagpapasalamat lang din po kami na tingnan kumapit tayong lahat and eto, nandito na tayo. It's a living proof na naging worth it. The work is worth it. Thank you for being with us kasi, di ba? Ang tagal namin inantay itong araw na to mismo, pati yung pag-perform din namin kahapon actually sa showtime na tuladan. So, mami, thank you po everyone. Yes, I love it. Congratulations, Rive. And alam ko yung last time na nakasama ko sila is in a mall show for, di ba, yung mall show na yun, Only We Know. Tapos sabi ko, ano bang name ng fandom ninyo? Anong gusto nyo? Since wala pa, ano ang gusto nyo? Sabi ko, yung nomination ko, Arrivals. Okay, ano naman yung para sa inyo? Anong gusto nyo na maging fandom name ng Rive? So right now, we're in the process pa rin. We're still figuring it out. But atin natin yung, I think we'll get opinions then from our supporters. And in perfect timing, guys, magkakaroon tayo lahat ng pangalan. Yes. And syempre, yung hand sign nyo, ganun na, di ba? For the song of Ulala, yung... Oh, pero wala we arrived. We arrived, di ba? Pauso. Si BGYO, gumawa naman kayo ng something. By the way, shout out BGYO meeting. And Sir Roxy is also here. Thank you guys so much. Diba? Ano ulit sa we arrived? Oh, di ba ganun? Sabi sa inyo, I love it, di ba? Siyempre, alam ko din, close talaga yung Rive sa BGYO in terms of siguro mentorship. So, ano ang mga natutunan niyo from BGYO? Kung paano po yung mindset nila sa work and yung dedication po nila sa kanilang passion. May mensahe ba kayo para sa BGYO? Ako, dagdag ko lang din po sa tanong na niya. So, personally po, sobrang laking tulong sa akin yung BGYO, especially Nikki. Hindi yan. Kasi po nung nag-aaral po ako nung paano gumawa ng song, isa siya sa tumulong din talaga sa akin. So, yeah, ang message namin, thank you po sa being our inspiration. Gusto ko yung siyempre, since mas seniors po namin sila, thank you po sa pag-guide sa amin throughout our trainings po. Salamat po. Ay, ako po pala yung mas kuya, pero salamat po. Alam mo na lang ito, Joe. Yes, thank you so much. And grabe, we are so happy to have BGYO here also. Thank you again, BGYO. Yes. And of course, right, feel po, medyo mahaba yung magiging usapan natin for our media Q&A. So I think we should have our chairs enter muna para makaupo ang ating rising P-pop group, right? Alright. So now, I'm sure that there's a lot more that you'd love to know about Rive. Syempre, debut tracks and everyone. It's time for us to give the floor to our friends from the media to ask some questions. And habang hinihintay ko ang aking co-host for our MediaCon, one of the writers and producers of Rive, Jeremy G, will be joining me for our media Q&A. Yes, but for now, okay, media Q&A. Thank you
to join us and to spread love about our rising P-pop groups and also our artists. Okay, so to start things off, syempre, to join me now is I think nandito na si Jeremy G in the house. And shout out din pala sa mga ex-PBB housemates. Yes, friends. Oh, so, diba pa? And also yung mga friends ni Jorik, nandito. Happy birthday, Jorik! Diba? And then si Ralph, nandito rin. Nandyan din si Gail. At si Miss, the one and only Miss Modya is here. Diba? Thank you guys so much for supporting us. Yes, for supporting Drive. Part ako ng Drive. Okay, so again, we would like to support for those of you team by who are watching us right now. Don't forget to leave your comments down below. Then we would love to see your comments. Don't forget to use our hashtag Rive_the_arrival and tag us as well as Rive_PH. Tama no? Rive_PH. Okay, diba? Updated ako. Alright, so ngayon naman, we would like to start things off with our media Q&A. Yes, we have our questions here with Jeremy G. Okay, joining me again, one of our writers and producers, Sir Jeremy G. Hello po sa inyo lahat. Hello sa mga online. Okay, Hello Mariana, what's up boys? Congratulations. Introduce yourselves and share your roles in Rive. Masa, okay. Ako po si Asi Gatdula. I've joined The Voice since way back 2017 po. Ayun po. Tapos si Dre, si Ishiro, si Russo, Matthew. Sila po yung, kami po yung magkakapatid ngayon. So, wait lang. Ano yung tanong? Ay, okay. Ang roles ninyo. So, I'm starting with myself po. Ako po yung naasahan po or na-honored po nila na maging leader. So, and as we can see po, we have our own strength po. As we can see po, si Dre po, siya po yung nakikitaan natin main dancer. Si Ishiro po, siya po yung nakikitaan natin na lead vocalist. And syempre si Russo po, nakikitaan po natin siya ng main rapper. And syempre si Matthew po, nakikitaan po natin siya ng lead vocalist and visuals as well. Pero po, sa ano po, ang mindset po sana namin is kada roles po is gusto po namin aralin. Para po sa mga future po, we could be well-rounded po. Like, Ishiro could be the main dancer, Russo could be the main vocalist as well po. Like, aralin po namin lahat. At nakakatuwa din yan kasi napanood ko yung interview niyo sa Soyu kahapon. At tinanong din nila kung ano yung mga roles niyo. And gusto ko talaga yung sinabi niya na gusto niya talaga maging all-rounders. Every member, they wanna do everything. Kaya, that's nice. Ito naman, from Serbians once again, itong tanong para kay Dre naman. Isa pa ni Dre? Dre, are there any genres, concepts, or collaborations that you'd love to explore in future releases? Gusto ko pong makakulab si Mr. Gaiby. Idol ko po talaga siya. Okay. Mga ibang members baka may gusto kayong collab in the future? Collab? I think, let me see. Yung question. For me po, gusto ko rin po makakulab din namin si Sir Sakto Gundo po. Kasi he's very good as a writer and artist rin as a group. So, gusto ko pong matry din yung style ng music for us. Asi? Ako po, bukod po sa mga artist po na nandito, siguro po, parehas po kami ni Ishi actually. Kasi I've been listening to Zach's songs po lately, so ikaw ba bro? Sa akin, pwede ba Jeremy G? Nakantay ko ay, brother! Ayun, syempre, kasama ka na dun, Chris. Siguro, si Sir Black. Black Nice. Wow, right? Matthew, ikaw brother. Okay, so, hindi kasi sa ngayon kasi yung process ko ngayon, inaaral ko talaga mag-rap, magsulat din ng kanta. So, gusto ko na, natututo ako kay Russo kung paano siya magsulat. Pero syempre, pagdating naman sa dance skills, gusto ko bang matuto sa mga kagaya ni Kuya Nate. Kuya Nate!
Hindi kasi ano po, talagang as in before po, before po ako sumali ng Dreammaker, as in, ina-idolize ko na po yung dance skills niya. Parang pag napapanood ko po sa TikTok, gano'n, grabe sumayon sila. Para sa yun po, sobrang inspired ko lang po na matuto pa sa maging mahusay na performer po. Ayun, salamat sa answer mo, Matthew. Thank you so much, Kuya Nate, for that sample. Ito na next mga questions ito are from Jacqueline Megan Ortega from Soundcheck Manila. Hindi daw siya. Ayun. Yes. Hello po. Good afternoon. Good afternoon po. Hi guys! Di ko alam yung nasubmit kong question. But just like to ask, kasi I heard 2 years. So when did you guys come together? How did you guys come together? Was there any addition of some sort? And parang may may saying kayo sa Instagram niyo. Could you explain more about that? Parang may quote kayo, something about yesterday, today. Thank you. So our group right po is we're all former contestants of a survival show program here in ABS-CBN po called Dreammaker. And hindi po kami nanalo doon, but the management gave us another chance and created a group with us. Kasi I think sila naman po, siguro nakita nila naman po yung potential and yung hunger po namin part din ng P-pop scene and as artists. And ayun po, unti-unti po kaming nabuo and throughout those 2 years, and tuloy-tuloy lang po kami nag-train. We waited our time, we took our time kasi gusto po namin mabuo yung mga sarili namin as artists and maging confident kami sa mga ipapakita namin in the future and ngayon, right now. So regarding po din sa experience yesterday, today, and tomorrow, Yes, we want yeah. our music to be well-rounded as well. Kumbaga, throughout your music, you could feel a lot of things, experience different things throughout what you hear. So ayun po, gusto po namin may maramdaman yung mga tao through our music. So, different experiences. Thank you and congrats! Deserve naman nila yung spot na to, di ba guys? Deserve naman nila. Miss Jacqueline, meron pa... Okay na po. Thank Okay na you! po? Congrats guys! Ayun, nahulog tuloy. Sorry guys, pasensya na. Kinakabahan na yung kuya nyo. Ito from Carl Jun Canole from Kapatid Insider. This question is for Ishiro. Ay, sa mga easy! Ito, Ishiro, sa daming P-pops ngayon sa P-pop scene, what sets Ride apart from those other groups in the industry? Okay, it's a big thing. Throughout naman sa pagsasama namin, napag-uusapan din namin minsan. Kasi di ba, in this industry, it's about what makes you different, what makes you unique. I can say what makes us unique is really connected with our backgrounds and our concept na ngayon sineset namin. Kasi we all came from different paths. Si Dre, his experience in dancing, World of Dance, si Asi, The Voice singing, si Rusu, before he was a boxer in sports, and Matthew, he was in acting, and ako po, normal lang akong tao na wings. Over sa normal. You're Just a chill guy. More on, focus lang sa aral, and di ba, parang when I set our backgrounds, we are so different. So, di ba, parang isipin mo, paano ito mag-work as a group? But, also connected with our concept, we came from different paths. But, eventually, nakita-kita kami sa isang daan. And now, we travel together to finally arrive where we want to be. Dito we have finally arrived. Nagsama-sama kami. Our differences is also our strength. Just to summarize, it's our story, our storyline, our concept, and us as individuals who came together as a group. And I thank you. Grabe, ganda ng servition. Ito naman, para kay Matthew naman. Matthew, nabanggit naman ni Ishiro kanina na you guys are given the belief from the management that you're happy to be part of this group. Pero para sa iyo, what was your reaction when you guys finally debuted? Siyempre po, unang-unang hindi po talaga ako makapaniwala na aabot kami sa kung nasan po kami ngayon. Pero siyempre, nasa isang mindset po kaming lahat na nagkakaintindihan kami na iisa lang talaga yung goal namin from the start.
na kahit ano mang mangyari, walang susuko, patuloy lang kami na hawakan namin yung aming mga kamay. Tapos kapit-kapit kami, ganun, di ba? So, syempre, patuloy lang kami nag-grind everyday, hindi kami sumusuko. Parang minsan, kagabi nga inisip ko lang parang di ako makapaniwala kasi parang sobrang saya ko na nandito na kami. Ito yung pinagpaguran namin, ito yung mga na-sacrifice namin sa buong buhay namin, yung buong oras namin, pinigay namin para sa moment na to. Yes! Parang iiyak si Matthew. Well, thank you so much guys for those answers. Pero syempre, next natin is from Hannah Mallorca from Inquirer.net. And I believe Miss Hannah is here with us right now. Miss Hannah, ayun, nandun po siya. Good afternoon po. Good afternoon. Hello po, good afternoon po and congratulations sa inyo. So, yung una ko po question is for Dre. So, narinig ko nga po na dancer ka sa mga dating P-pop groups bago ka nag-debut. So, kamusta yung naging adjustment mo now that you're with Drive? And ano yung, how are you enjoying sa mga Nung backup dancer pa po ako, especially with Bini and BGYO, nung concert nila, sobrang naramdaman ko po yung, yung inspired na tao sa akin. Doon ko nalaman na gusto kong mag-pursue bilang idol. And kung ano yung na-experience ko ngayon sa adjustment, sobrang nabigla ako kasi magkasabay na yung dancing and singing. Basically, sobrang hirap talaga niya isipin kung paano mo siya pagsasabay. And yun yung pinaka nabigla ako sa adjustment. And after that, yung na-experience ko and kung ano yung ini-enjoy ko ngayon is kung with the group, na masaya ako with them. And kung ano man yung ginagawa ko ngayon, sobrang natutuwa ako dahil eto na, nandito na kami. Ayun. congratulations. So, sa inyo lahat, so, in some way, lahat kayo para kayo nagka-second chance to debut ulit. So, paano nakatulong yung mga failures para gumaling bilang as Drive at para maging mas so to be good? Kasi kitang-kita yung experience ng kanta. For us po, sobrang laking tulong po yung second chance sa amin. Sobrang happy namin na nagkaroon kami nito. And yeah, yung experience namin from Dreammaker hanggang ngayon, sobrang naka-help sa amin na maging confident sa harap ng maraming tao. So, yung banding din namin talaga sobrang laking tulong din. So, sobrang thankful kami sa management, sa second chance na binigay po nila sa amin. Yes, Sir Lily. Thank you po. I wanna ask din kasi na-mention niyo yung bonding ninyo. And something that's very important pagdating sa mga grupo at sa mga P-pop groups din is yung chemistry. At na-mention niyo sinod, gumagano na siya. May mga ups and downs, I'm sure, leading to this moment. How do you guys help each other when some members are at their lowest and you wanna help them bring them up? Ako po bilang kuya, pinapakinggan ko po talaga yung bawat side ng bawat isa. Pero hindi mawawala yung mga tampuhan, normal siya or misunderstandings. Pero bumabalik pa rin kami sa reason kung bakit gusto namin magsama-sama. Tapos pinaparating ko sa bawat isa kung ano yung nararamdaman. Pinapaintindi ko rin sa kanila yung POV ng isa para alam nila, maintindihan nila yung isa't isa. Ganoon namin na aayos yung mga ups and downs namin. So, nag-set din kasi kami ng rule na dapat pag may problema tayo, ayusin natin right away. Kasi mahirap pagka yung kinikimkim mo siya, mahirap siya eh. So, I think mas dun kami titibay sa mga problema na yun. Mas may naayos kami, mas titibay siya. So, ganoon po namin hinatid. Nakita-kita naman yung closest inyo every time you guys step on stage. So, siyempre, itong next set of questions are from Nika Savio from Push ABS-CBN. Pakiruso. Ito, Brad. Mahan ka na. Joke lang. Ito, as Filipino music blooms and rises nowadays,
what do you aim to relay to your fans and achieve as a group? Gusto namin na So, gusto ko yung nilalaro ko yung gusto ko pag pinapakinggan nila yung music namin, gusto ko na ma-feel nila na parang habang pinapakinggan nila kami, parang kino-comfort namin sila. Ganun. So, gusto namin makarelate sila sa amin and ma-inspired sila na kaya din hindi lang Kaya mo yan, bro! Kaya mo yan! Easy lang! Okay lang! Hindi, gusto ko lang ma-feel nila na kami yung tahanan nila kapag pinapakinggan nila. Na-feel niya ba yun? Yan, iiyak na. Thank you so much for the answer, brother. Ito naman for Isidro. How do you guys feel that you are officially debuting now? And how do you guys feel the pressure and how do you handle it? Woo! Can you repeat po? Ayan. How do you guys feel that you are officially debuting now? And how do you guys handle the pressure that comes along with it? What do we feel now that we've debuted? Sobrang relieved po. Kasi now we can say that it's official na talaga. Na throughout, di ba, many years, we're called a pre-debut group. And now we can proudly say na we have debuted officially. And para naman siguro sa pressure, every performance talaga and every day of our life, we feel the pressure. Pero it's a good kind of pressure kasi doon hindi nawawala yung fire sa mga puso namin and yung para mag-strive kami na galingan araw-araw. So, yeah, I'm happy na yung pressure na yun is maganda yung kinakalabasan. Na-translate na. Yeah, na-translate kasi ginagawa talaga namin yung best namin every time. Na-inspire ako. Okay, ito. Seryoso ako. And then, itong next question from Jeffrey Perdon from Showbiz Online Portal. Ang tanong niya ay para kay Asi. Asi, how do you describe your group's unique style or concept compared to other K-pop groups? How can I describe that? Hindi, pero sa napapansin ko, parang syempre given na we're listening sa current songs sa mga senior po namin na idols. Pero what makes us unique po siguro, every influences po namin is tinatry po namin pagsamasamahin. Then at the same time, nilalagyan po namin siya ng sarili naming flavor. And sa tingin ko po, yung audience din po yung mas makakapag-identify kung ano pa yung pagiging unique na itong grupo to sa ibang group. Pero sa ginagawa po namin, lagi po may touch ng sarili po naming flavor para in that way po, mas dilitaw po yung talagang sarili po namin. Authenticity po. At syempre, this next question, may sasabihin ka ba? Sorry. Okay. Itong next question naman ay para sa lahat ng members naman. Kasi na-mention nyo kanina yung mga future collaborations that you guys want to happen in the future. Pero, itong next question is about your musical influences. Yung mga individual musical influences ninyo. Pwedeng individual muna, tas as a group, ano yung gusto nyo gawin as a group? Ito, Dre, ikaw muna. Gusto pong matry yung mga parang Double check. Okay naman. If you're okay naman. Yes. Okay naman. For me, as a dancer din kasi gusto ko yung mga parang dance music din talaga. Gusto ko mag-explore. Gusto ko mag-explore dun sa area na yun. Sure. Actually, for those people din na nakakilala sa akin, I'm very influenced by K-pop music po. Kaya rin po ako ginustong mag-idol kasi they have singing, dancing, styles, their facials. Pero ngayon, since I want to represent the Philippines din, kaya I'm influenced by K-pop, but we're making our own mark here in the Philippines and making our own music to
spread to the people and ma-uplift din yung musika nating mga Pilipino. So, ayun po. Ikaw bro. Ako po ang original influence ko po talaga is si Francis M. tsaka si Bamboo. Ayun. So parang every time magkakaroon po kami Bago bro. So ayun, parang every time magkakaroon kami ng music, like the first time narinig ko yung Ulala is very ano talaga, kumbaga, yun talaga yung isa sa mga influences ko. Pop na funk na rock. So ayun, mas trip ko yun. Luso, ikaw. Ang sa akin is, yun nga, sila Black Nine, local rappers kasi yung mga na-influence ko. Mga rap battles, ganun yung underground yung mga nakasanayan ko. So, yun yung mga influence ko sa music. And, syempre, ayoko lang naman mag-stop lang doon. So, gusto kong mag-explore pa pagdating sa music. So, gusto kong maka-work with the mga kings, gano'n. Sir Gary B. Ba't iba yung si Jeremy Jeremy? daw, Ha? baka gusto mo. Di kasi baka magtampo pag sinabi ko, Jeremy. Magkaramin naman eh, Jeremy, Gary B. Wow! Matthew, ikaw bro. Musical influences. Marami talaga, feeling ko marami hindi nakakaalam sa inyo, lalo na yung mga supporters namin, pero influence ko po talaga sa music. Mahilig ako sa rock, mahilig ako sa mga, nakikinig ako ng metal, nakikinig ako ng mga banda. Sobrang mahilig ako sa banda. Kasi, so malaking influence talaga sa akin yung mga gitara, ganun. So, ngayon, nag-explore ako pag tinatry ko gumawa ng banda. Paano ko i-apply yung genre na yun sa music namin. Kaya kung parang minsan tinatanong ko sila, bagay ba yung mga ganitong style sa tingin niya sa song namin? Sample nga ng metal. Ano ang sample ng metal? Pasabot daw ng metal, Matthew. Oh, waa. Isa pa. Oh, waa. Palagpakan naman namin si Matthew, guys. Ganda ng metal, ha? Ayun, pero syempre before we move on to the next set of questions, we have to congratulate Riot dahil the hashtag Riot Has a Right is now trending on X! Congratulations, guys! Itong next set of questions, actually next question is from Jay of Certified Kapamilya. Ang tanong niya ay, para kay Ishiro. And it can also be answered by the other members naman. Name a good trait ng mga kasamahan mo na pinakagusto mo for each one. Sige, simulan ko din. I think po si Dre is determination. Determination. Paano niya pinapakita yung determination niya? Kasi I think I can say, out of all of us, siya yung pinaka-strong talaga yung mentality din. Kasi kung ano yung nakaset sa utak niya, gagawin niya talaga. Kasi hindi mo siya mapipigilan. Wala kang magagawa. Walang option. Wala kang magagawa. Yan lagi. Kung ano yung ina-aim niya, kung anong gusto niyang ma-about, magawa, gagawin niya talaga. And si Asi naman, pinaka-gusto ko sa kanya is yung wisdom niya. Kasi, mapapafeel niya talaga. Totoo si Matthew. Ba't ka natatawa, bro? Wisdom to Mapapafeel niya talaga sa'yo na okay, kumalma ka, everything will be alright. Na parang mapapafeel mo na, I feel supported, I feel safe. Na kakayanin ko to everyday. So, ayan, kay Russo naman is, I think, he pushes us to become better versions of ourselves. Connected na rin yung creativity, as in. Kasi gusto niya, parang in everything we do, kunyari sa songs namin, kailangan may manggagaling sa atin, and sa efforts natin. Kumbaga, hindi tayo basta parang mag-chill lang, pahinga lang. Kailangan, kumbaga, we strive to be better kahit anong area man yan sa araw-araw. Kumbaga, do better each day. And I can attest to that din whenever we write songs, di ba? As in, minsan siya wala nagtitext sa akin, go na tayo ngayon, free kami ngayon, wala akong training or anything. Pero kita-kita talaga yung gusto niya mag-improve sa creativity niya. And mahal na mahal niya talaga yung craft na to. And yun din yun, nai-influence din kami dun. Kasi
Kasi di ba, kung may naniniwala sa amin, paniwalaan na namin lahat ng sarili namin. Kumbaga. And kay Matthew naman, I can say siya talaga yung pinaka-balance sa amin, di ba? Kung merong mga extremes, siya yung Balance, balance. Balance ka. Siya yung nagre-remind sa amin na kahit nape-pressure kami, kahit napapagod kami sa training, it's okay to enjoy. And mag-chill lang, mag-laid back lang paminsan-minsan. Dahil di ba nakakapagod naman talaga pag attack ka ng attack. Dapat nagre-reserve pa ka rin talaga paminsan-minsan. And ayun, siya yung nagre-remind sa amin na we just need to enjoy. Kumbaga chill, kumbaga you only live once. Kalma ka rin. Ayun. Sa sarili ko naman. Kayo ibang members, favorite trait niya ni Ishiro? Ako, favorite trait ko talaga ni Ishiro. Since siya kasi yung nag-hikayat sa akin mag-gym eh. Siya yung nag-hikayat sa akin mag-gym. Jim! Oo. So, ang pinaka-ano ko talaga, napapansin ko kay Ishiro is yung discipline talaga. Everyday talaga. No matter what. Kahit may sakit yan or lahat. Talagang araw-araw niyong gagawin yung isang bagay. Dapat. Discipline. Tama. Agree kayo? Gusto ba ba kayo? Siyempre, opinion niyo yun. Opinion naman. Ha? Opinion naman. Ano? Disiplinado yan. Once again, palakpakan naman natin, right, everybody? Thank you so much for all those questions from our press. Pero now, let's shift the mood a little bit. Tayo, here's right once again. This time, with their song,